bukas ay bigyang pansin. Ang programang maaasahan sa talakayang makabuluhan, ito ang Usapang Kulasa. Pilipinas, magandang hapon po. Muli, kayo po ay nakikinig sa programang walang patid na naghahatid ng katotohanan. Ito ang Usapang Kulasa. At ako po ang inyong tagapaglikod, Ella Hernandez. Mga kababayan, araw ngayon ng Biyernes, ika-26 ng Setyembre taong 2014. At ako naman po si Andrea Kaabay. Drea, nabalita mo ba ang patuloy na nangyayaring gulo yung tinatawag na civil war sa Libya ngayon? Oo, Ella, yung nangyayaring digmaan at gulo sa pagitan ng Islam Forces at ang kanilang mga kalaban. Naku, nakakalungkot talaga kasi yung marami tayong OFWs na nadamay doon. May iba nga na gustong umuwi dahil delikado yung kalagayan nila, pero meron namang iba na gustong manatili doon kasi ayaw nilang iwanan yung kanilang mga trabaho. Alam mo, ang dahilan kasi dyan kung bakit may iba talaga na OFWs na ayaw umuwi sa Pilipinas. Dahil pag umalis sila doon, iniisip din nila yung magiging kalagayan ng kanilang pamilya dito. Siyempre, may mga pinapaaral sila, pinapakain. Di natin maiaalis na mas malaki talaga ang kita sa abroad kaysa dito sa atin. Sa programa natin ngayon, ang katanungan na ating sasagutin ay kung handa na ba ang gobyerno sa pag-uwi ng ating mga OFWs. May malaking punto ka dyan, no, Ella? May iba naman muna tayo. Pakinggan muna natin itong isang kanta na orihinal na isinulat ni Bea Morales na may pamagat na Kabayan na isang pagbibigay pugay sa ating mga makabagong bayani ng Pilipinas, ang ating overseas Filipino workers. Kabayan, di madali ang mawalay sa mga mahal sa buhay. Dapat maging matibay, dalangin ko ang iyong tagumpay. Kabayan, sa klima, wika at kultura, kailangan mong makisama. Dapat kang masanay at pati ang makibagay. Kung nalalaman lang nila kung paano ka nag-umpisa, ang iyong sipag at tiyaga kung minsan ay kulang pa, makipagsapalaran sa dusa at kahirapan. Di matatawaran ang iyong kakayahan, kabayan. Kabayan, di biro ang iyong naitutulong sa kaban ng At yan muli ang Kabayan ni Bea Morales. Napakagandang kanta para sa ating mga OFWs na nakikipagsapalaran sa kahirapan sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya, no? Kung isipin din natin, nahihirapan din naman ang gobyerno natin sa problema na ito. Yung mga tanong natin kanina, handa na ba ang gobyerno natin? Hindi kasi natin hawak o kontrolado yung pagkakaroon ng civil war o gera dyan sa Libya. Kaya kapag nangyari yun, kailangan laging handa ang gobyerno para sa mga repatriation o yung pagpapauwi ng mga OFWs pabalik dito sa ating bansa. Para sagutin yan, wag na natin patagalin pa. Narito po si Miss Evangeline Costado ng Overseas Workers Welfare Administration ng Advocacy and Social Marketing Division at Miss Jennifer Cespeñe, Social Worker at Case Handler ng Blas Ople Center para mapag-usapan at bigyang linaw ang solusyon ang problema ng ating mga OFWs. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Magandang hapon po. Unahin na po namin tanungin kayo, Miss Evangeline. Ang main focus po kasi natin ngayon ay yung repatriation ng ating mga OFWs at paano po natin sila matutulungan sa kanilang hanap buhay ngayon. Napag-alaman po namin na may programa po kayong tinatawag na Assistwell Program para sa OFWs natin. Tungkol saan po ba iyon? Kasama po ba doon yung pagbibigay ng 10,000 pesos?
Okay, so good afternoon po sa inyo, no? Afternoon po. So dito sa repatriation natin, especially dito sa nangyari sa Libya, nagtaas ang Department of Labor, which is the mother agency of OWA, Opo. ng Assist Well. So basically, Assist Well means assistance sa pagpapauwi, legal assistance, welfare, airport assistance, which is yung letter A doon, airport assistance, and then paghahanda sa kanila sa dito sa bansa, yung reintegration ng livelihood, yon. Meron po kasi nakalagay dito na entrepreneurial development training, livelihood skills training, at yung business load assistant po, tsaka yung hands-on business mentoring and support. Maaari niyo po ba kami bigyan ng background tungkol po dun sa 4 na under ng Assistwell program na yun? Okay, dito na i-focus natin sa reintegration, since ito yung pinaka question para sa mga bumabalik na OFWs. So hinanda ng gobyerno itong reintegration. Ang reintegration kasi ay paghahanda sa kanila in case, or dahil eventually talaga naman babalik sila sa Pilipinas. Yung paghahanda ng pamahalaan, nag-umpisa na yan sa doon pa lang sa ibang bansa, sa post kung saan sila naroon. Kaya meron tayong mga representatives doon, yung ating mga labor attaches or mga welfare officers. Doon pa lang, tinetraining na sila ng mga livelihood, skills. So, iba lang doon. And then pagdating na dito, yan na nga yung nangyari dito sa mga hindi nila inaasahan. Meron ding hinanda yung gobyerno dyan. Yan na nga yung mga meron tayong livelihood assistance in the form of Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. So ito yung para sa mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata. Sila yung mga pasok dito sa programa. So pag OWA member ka, dito ka sa Balik Pinas, active or inactive OWA member sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. So dito sa programa na to, binibigyan sila ng, una-una sa lahat, binibigyan sila ng entrepreneurial development training. So ito yung seminar muna. Paano ba magnegosyo, kahit simple lang, for them to have something to start on. Yes po. Ayun, so tuturuan mo na sila, and then tuturuan na sila ng skills. So parang ang programa ng gobyerno hindi para bigyan sila ng parang pera or dole out, kundi tutulungan silang mangisda. Kasi kung pera lang, isang shot lang yan, ubos na yan eh. Pero kung tuturuan sila ng skills, whatever it is, mas nakikita ng government, mas maganda yon. So aside from Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, ito in particular dito sa mga na-displace, meron silang dito sa Libya, especially may FRAP, yung Financial Relief Assistance Program. Ito yung mga binigyan ng 10,000 pesos. Yung mga bumalik sa bansa mula July 20 mula nung dineclare yung alert level 3 sa Libya, sila yung mga pumasok dito sa programa na to. Before July 20, which was alert level 2 pa lang, hindi sila dun sa 10,000. So may mga ganun tayong programa. And then meron din tayo para sa kanila, yung mga gusto magnegosyo, yung seryosong pagninegosyo. Meron ding pautang ang gobyerno doon. Miss Evangeline, kailangan bang bayaran ng mga OFWs yun? O utang po ba yun o libre lang po? Yung ano pong pababayaran? Yung assistance po. Okay, yung assistance hindi. Actually, hindi naman siya talaga pera. It is in the form of training muna and then skills training. So, libre yon, worth 10,000 pesos. Para yun sa yun talaga yung programang para sa kanila. But there is another program, yung loan na sinasabi ninyo, yung 2 billion reintegration program. Ito yung may bayad kasi talaga siya, seryosong pagninegosyo. So, that means gagawa sila ng business plan at this is in coordination with Land Bank of the Philippines. So, yun. Okay po. Matanong lang po namin kayo, para po maliwanagan din natin yung ating pong mga tagapakinig ngayon. Anong taon po ba nagsimula ang Assistance Well program na ito? At ano pong nag-udyok sa inyo para simulan itong program na ito? Yung Assist Well, actually ito lang nung pumutok yung Libya.
At ito po, Oo. Sariwang Sariwang programa siya kasi nakikita na nga ng government. Meron na tayong matagal na may repatriation program tayo, pero in this particular instance, kalalabas lang nitong programa na to. Inayos po ng government yung assistance na para sa mga dumadating na OFWs, yun na nga, may airport assistance. From the airport pa lang, meron ng tao doon ang government. Actually, doon pa lang sa post, 'di ba, may mga sumalubong, kumuha ang government ng ship, nagkumuha tayo ng chartered planes. So, yun. And then dito, meron pang kasamang legal assistance para dun sa mga, di ba, syempre, magulo. Hindi nila nakuha yung salary nila. Hindi nila natapos yung kontrata nila. So, meron din tayo mga legal staff na hinanda para sa kanila in case may question sila doon. Ngayon din po, makakasama din natin live si Miss Jennifer Sispenye mula po sa Blas Ople Center. Miss Jen, marami na po bang OFW na nag-avail ng Assist Well program na ito na ginawa po ng OWA? Una sa lahat, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon Oo. po. Actually, marami na kaming na-refer sa OWA and marami na ring OFW na pumunta sa amin na nag-avail ng livelihood assistance nila. Kagaya yung sinasabi nga ni Ma'am Evangeline na merong yung Balik Pinas, balik hanap buhay. Ito lang last month lang, katatapos lang ng training ng 20 OFW na lumapit sa amin and nabigyan sila ng starter kit. Hindi, yun nga yung sinasabi ni Ma'am na hindi yung worth of 10,000 pesos na amount na cash ang ibibigay, kundi starter kit yon. Nandun na, nakapaloob na nga dun yung entrepreneurial development na pag-aaralan muna nila then pagkatapos nun ituturo naman sa kanila yung kung paano yung pagnenegosyo. And for example, yung na-avail ng mga OFW na lumapit sa amin is yung lutong Pinoy or karinderya and at saka yung meat processing. Sa ngayon, marami ng yung mga natulungan nila and na-check namin sila na nakapag-umpisa na sila ng maliit na negosyo. So malaking bagay din yun na ibibigay na itutulong ng OWA sa mga OFW na bumabalik dito sa atin. Nabanggit niyo po kanina, Miss Jen, yung 20 OFWs po na nag-avail na po nito. Apo. Yung 20 po ba na yun, mula po sa Libya o Galing din po sa ibang Apo. bansa. Actually, hindi sila mula sa Libya. Iba-iba silang bansa. So, sa program naman ng OWA, pwede naman kasing, basta documented ka, pwede naman mag-avail yung mga OFW na gusto mag-training. So, yung mga yon galing ng Saudi, mostly Middle East, Malaysia, Singapore, iba-iba. Tingin niyo po ba sapat po sa kanila yun? O mangungutang pa po sila? Manghingi pa Okay, po? so clarify natin, yung 10,000 ay assistance. So, hindi siya utang. Ito ay binigay talaga sa kanila. Yun nga lang, sa ngayon, hindi siya in the form of cash. Although, meron tayong another program na cash, but we'll concentrate na lang dito sa livelihood assistance talaga. So, of course, 10,000 is maliit siya. Pero, syempre, this is better than nothing, no? So, yung 10,000 ay malaking bagay na rin yung wala ka namang makukuhang libreng training ngayon at bibigyan ka pa ng starter kit. So, ito ay isang pagsisikap ng gobyerno na matulungan yung mga bumabalik. Although, alam natin na hindi naman siya enough. But this is also a test to the OFWs kung gaano rin sila kasikap. Kasi wala naman talagang perfect program. Kahit sino, walang pwede makapagbigay na pangangailangan mo yung mabibigay lahat sa'yo. At least mayroon. So, initiative na ng gobyerno, dapat na natin ipagpasalamat yun. Ano naman po yung feedback ng mga nakakatanggap na nung program na po yun? Of course, some are thankful syempre kasi yung mga open-minded, ito na lang sabihin natin, mga open-minded, alam naman nila na hindi mo naman din dapat talaga iasa ang buhay mo sa iba, especially sa government. So meron pong, nagpapasalamat kami, merong mga marunong mag-appreciate ng program. Meron namang iba, parang sad to say, merong feeling nila,
karga-karga mo sila. So, but we can deal with that. We can deal with that. So, tinuturuan naman sila siguro sa values na yon. So, but still, what we're focusing on is paibigay yung programa kasi yun ang aming mandate. Idagdag ko lang, sa amin sa Opla Center, yung mga nakapag-avail nun, actually, yung mga unang nag-avail nun, bumabalik pa sila sa amin and nire-refer nila yung iba nilang mga kasama na nanggaling din ng ibang bansa na hindi rin nila alam yung program na yon. So, natutuwa kami kasi yung programa nila ng OWA is marami na ang nakakaalam at ayun, marami na rin ng pwedeng mag-avail na meron palang ganitong program sila, so makakatulong sila, natutulungan sila. Paano naman po kung hindi po sila OWA member? Pag hindi OWA member, actually ginagawa namin yung ang pinagbabasehan na rin namin yung case story nila. Syempre, 'di ba, meron naman kasing hindi OWA member pero ang case lang niya is medyo kaya niya pa and hindi naman sobrang distress. So, yung mga sobrang distress, yun yung ang ginagawa namin. Nire-refer din namin sila sa ibang agencies, ibang partner namin na agencies na pwedeng tumulong sa mga katulad nila. Kaakibat naman po niya, Miss Evangeline, Miss Jen, may makausap po tayong live na isang OFW nurse sa Tripoli, Libya na si Miss Gemaline Arroyo na na-repatriate at isa na rin po sa nakakuha ng financial assistance na 10,000 pesos po. Miss Gemaline? Miss Gemaline? Hello? Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Ay, good afternoon din, ma'am. Live po tayo ngayon mula sa St. Scholasticus College, Manila, mula sa programa pong Usapang Kulasa. Nabalitaan po namin na isa po kayo sa OFWs na kumuha ng financial assistance from OWA. Kamusta naman po ba? Sapat po ba yung nakukuha yung tulong na nai-enjoy mo ngayon? To be honest, ma'am, hindi po sapat talaga kasi gaya po niya may dalawa po akong anak na pinag-aaral. Pero yun nga, ma'am, nagpapasalamat na rin po kami na meron kahit pa paano. Kasi naman po sa wala, malaking tulong na rin po yun sa amin. Opo. Yung 10,000 pesos po ba, nalilate po ba yung pagtanggap nyo nito or ano po talaga? Kung ano, ma'am, ang ano ko po dyan is hindi po talaga sapat. Hindi po talaga sapat. Gawa nga po ng alam niyo naman po ang bilihin ngayon dito. May dalawa po akong anak na pinag-aaral. Hindi po talaga sapat. Pero di po ba nadidelay yung pagkatanggap nyo po nun? Ano po, ma'am? Hindi po ba nadidelay yung pagtanggap nyo nito? Pagtanggap? Yung nga, ma'am, medyo matagal po. Matagal po ang proseso. Pero syempre, umaasa pa rin po kami na makakatanggap pa rin po kami kahit pa paano. Miss Gemaline, kasama po natin ngayon yung sila Miss Jennifer Suspine po from Blast Oplet, si Miss Evangeline Costado po from OWA. Miss Evangeline, ano pong masasabi niyo po para po kay Miss Gemaline po? Okay, so Miss Gemaline, good afternoon, So, papasalamat kami kasi na-appreciate mo yon, number one. So, although inaamin natin talagang may kabagalan ng proseso kasi po, I think you understand na marami kayo, libo-libo po yan. So, and then may proseso. But, alam ko po na open-minded kayo kasi nakikita nyo naman po yung proseso na dinadaanan po. At yan po lahat, as a government employee po, lahat po kasi ng steps na ginagawa ng gobyerno, lahat po yan, may COA pa tayong pinag-uusapan, di ba? So, bawat sentimo, bawat papel ay kailangan documented. So, lahat po ay may time. So, yun po ay isang given reality na sa ating government. And if we wish that we could speed up the process, but we're thankful enough na merong programa po. So, yun po. Salamat po sa appreciation. Opo, ma'am. Opo, maraming salamat na rin po, ma'am. At sana nga po, ma'am, mapabilis po. Ano po? Okay na po tayo. Thank you.
Miss Evangeline, sapat po ba yung budget ng gobyerno po para sa assistance na binibigay ng sa mga OFWs po para po sa OWA? Ako, no? So, okay. As to budget, ganito yan. As long as may pumupunta sa aming OFW at pasok sa programa, hindi kami pwedeng tumanggi. I could mention billions na or millions. Millions na talaga. Imagine mo 10,000 for 3,000 Syria. Libya repats pa lang yan. Libya pa lang yan. Marami pang iba. So, it could run to millions, even billions. So, ang masasabi ko po dyan, lahat po ng lumalapit sa OWA at pasok sa programa ay hindi po pwedeng hindi bigyan. Kasi magre-reklamo sila, Chuck. Yun po yun. Okay po. Tatanungin na rin po namin yung tungkol po sa reintegration program po na 2 billion. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ang programang ito? Okay, so ang 2 billion reintegration program ay isang loan facility. So ito ay para sa mga, gaya ng sinabi ko kanina, para sa mga nasa seryosong pagninegosyo. So hindi ito bigaya, ito ay utang. So mas mabusisi ang proseso nito dahil ito nga ay utang at ang papel dito ng OWA ay mag-endorse. So ang mga pumapasok ditong aplikante kailangan gumawa ng business plan. They know it's really a process. Parang tulad din ng ibang pautang na sa negosyo. Ang pagkakaiba lang, OFW sila. So since ito ay programa para sa kanila, mas mababa ang interest, mas maganda ang grace period. So, yun yung perks. But this is still a loan program na merong mga rules, may policies. So, yun para rin po siyang katulad ng Social Security Systems o yung SSS kung saan pwede po sila mag-loan. Okay. Ibahin po natin, linawin natin kasi may confusion dyan lagi. Akala ng ibang OFWs, this is the same as SSS. Hindi po. So, as pautang, yung programang pautang, may pautang. Of course, yun nga, yung normal na proseso, kailangan mong gumawa ng business plan, kailangan kang i-investigate ng bangko kung kaya mo ba talaga ito. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito sa programa na to, minimum of 300,000 to 2 million pesos. So, meron tayong maraming aplikante na dumating. Ang tanong doon, kaya mo ba talagang magpatakbo ng negosyo? Kasi pera ang pinag-uusapan dito. At yung 2 billion na inilabas ng gobyerno natin, pinapaikot yon. So, sad to say, may mga nag-apply, hindi nag-qualify. Kasi nga, hindi naman nakita na may kakayahan ba sila. So, meron tayong mga OFWs na kaya talaga magnegosyo. At yun yung mga talagang binuboost natin. Kasi, malaking tulong nila sa economy. Anong klase naman pong negosyo yung pwede pong itayo nung nag-a-avail po ng loan? Okay, so yan ang magandang tanong, no? Lagi nilang tinatanong yan. Ganito yan. Dapat ang isang OFW na gustong pumasok sa programa, ikaw na mismo ang nakakaalam ano bang negosyo ang kaya mong umpisahan. Hindi yan, ang normal question kasi na nakukuha ko is, ano bang negosyo ang gusto nyo aprubahan para yun ang applyan ko? Mali yun. At lalong hindi ka aprubahan kasi alam mo na yung intention is mali. So ang tanong diyan, ano ba ang kaya mong umpisahan na kaya mong patakbuhin at doon kita pahihiramin. So makikita po yan sa business plan at ang nagdidesisyon po ng business plan kung dapat siyang aprubahan ay ang Land Bank of the Philippines. Ayan pala mga kababayan, pwede po tayo mag-loan para makapagsimula ng business at kung ano pa. Ayan, alam na natin na sobrang nakakalungkot ang mga nangyari ngayon sa Libya. May digmaan, gera, patayan. Nakakaawa talaga yung mga OFWs na natin na napauwi. Alam mo, kahit papano, patuloy pa rin ang ating mga gobyerno at ibang NGO na umaaksyon. Ngayon tayo ay makinig sa isang maikling public service announcement na tumatalakay sa ating mga OFWs na napauwi galing Libya. Paano na aking anak? Ang aking pamilya? Ano na lang kakainin namin? Hindi natin mayaalis na mas malaki ang kita sa ibang bansa. Bigyang pansin at aksyon po natin ang ating mga OFWs na napauwi. Gobyerno at sambayan ng Pilipino, magkaisa at magtulungan. Huwag puro salita at pangako. Ngayon na, simula na!
Ito naman po, huling katanungan po para sa inyong lahat po. Paano po kayo nagtutulungan bilang isang NGO at isang government agency para matulungan ang ating OFWs po? Actually, kami sa Blast Opla Center, yung mga lumalapit sa amin, gaya nga ng sinabi ko kanina, nire-refer namin sila sa mga partner agencies natin. Opo. Like kagaya ng OWA, DOLE NRCO, kasi may mga livelihood program din sila, POEA, yung campaign nila para sa illegal recruitment, mga DFA, yan. So lahat yan nire-refer namin sa mga OFW, inire-refer namin sila at inilalapit namin sila kung ano yung mga programa na meron ng bawat agencies. Idagdag ko pa yung DSWD. Yun. Isa yun sa mga pinupuntahan din ng mga OFW. At ayan po, kaya para po sa mga OFWs na nakatutok ngayon sa ating programa, sana po ay makatulong ang mga impormasyon na dapat nyong malaman. Para po sa inyo rin ito, upang makabangon tayo pansamantala na sana wala nating trabaho sa Libya, hindi lang sa Libya, kung hindi sa buong bansa. Kung natatandaan nyo po mga kababayan, mayroon po tayong mga programa sa OWA na napag-usapan kanina na mayroon tayong sa Assistance Well Program na may financial assistance po na 10,000 pesos. May mga scholarships din po tayo para sa mga nagpapaaral ng kapatid at ng mga anak. May mga livelihood trainings po tayo, may reintegration program po tayo kung saan pwede po tayo mag-loan at magtayo ng kabuhayan. Nandyan din naman po ang Blast Ople para magsilbing tulay para sa mas mapabilis ang ating mga hinaing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya wag po kayong mahiyang lumapit sa kanila. Narito po sila at iba pang NGOs at government agencies na patuloy na tumutulong para sa inyo. Miss Evangeline at Miss Jen, may huling mensahe pa po ba kayo para sa ating mga tagapakinig? Okay, so, Sa amin para na lang sa mga OFW, yung mga bumalik dito, wag silang mawalan ng pag-asa na dahil meron pa rin namang meron pa naman trabahong naghihintay dito sa Pilipinas. Actually, hindi naman natin, sa totoo lang, kung ako lang, mahirap talaga mag-ibang bansa. And kasi nga dahil na rin sa kakulangan natin sa trabaho, kaya maraming napipilitan umalis. Pero kung lalawakan lang naman natin ang ating pag-iisip at ang kakayahan natin, ay marami rin tayong makikitang hanap buhay dito. okay. Sa iyo po, maraming salamat po Miss Jen. Kayo naman po Miss Evangeline. Okay, siguro ang masasabi ko sa mga kababayan natin na nag-iisip pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, it's your choice. Ang pagpupunta sa ibang bansa para magtrabaho ay desisyon ng tao. Walang pwedeng pumilit sa'yo na lumabas ng bansa para mag-domestic helper or mag-construction worker. Decision mo yan. So, ang ginagawa na lang dyan ng gobyerno, at number two, kinikilala ng government yung role ng OFW, especially sa pagbuboost ng ating economy. Kasi kundi dahil sa binibigay nilang remittances, walang magiging purchasing power yung mga pinapadalhan nila. But then we know the risk involved sa paglabas ng bansa, at kahit na mahirap, ginagawa ng ating pamahalaan ang lahat na makakaya nila para maprotektahan sila sa pamamagitan ng mga agreements between countries like sa Middle East, or dito pa lang ini-empower na sila with information at sinisiguro sa kanila, kaya mo ba talagang lumabas ng bansa? Kaya mo bang harapin to? Kung hindi, huwag ka na lumabas. Maraming Okay. salamat po Miss Maraming Evangeline. salamat po sa inyo. At natapos na naman po ang oras ng ating usapan. Maraming salamat po at ako po si Ella Hernandez. At ako naman po si Andrea Kaabay. Ito ang Usapang Kulasa.